Isipin mo ito. May mga salita na kayang magpakonek agad sa puso ng kahit sinong babae. Parang magic, di ba? Parang simpleng salita lang, pero bigla siyang magkaka-interes. Bigla siyang magkaka-curiosity. At bigla niyang mararamdaman na iba ka sa lahat ng lalaki na nakilala niya. Pero teka lang, hindi ito yung mga baduy na pick-up lines na kadalasang cringe pakinggan. Ang totoo, malakas ang epekto ng tamang salita. Kapag nasabi mo ang tamang salita sa tamang oras at tamang paraan, kaya nitong buksan ang emosyon ng isang babae. Kaya nitong bumuo ng tiwala at gumawa ng koneksyon na hindi niya basta-basta makakalimutan. Hindi mo kailangan maging sobrang smooth. Hindi mo rin kailangan gumastos ng malaki o magkunwaring ibang tao. Sa tamang salita at tamang energy, ikaw mismo ang magiging irresistible. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na sekreto. 6 na simpleng parirala na kapag ginamit mo ng maayos, sobrang makakatulong para makabuo ka ng malakas na koneksyon sa babae. At tandaan mo, hindi lang kung ano ang sinabi ang mahalaga, kundi paano mo ito sinabi. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Dahil, yung huling phrase na ibabahagi ko, konti lang ang lalaking may lakas ng loob gamitin. Pero kapag nagawa mo, siguradong ibang level ang dating mo sa kanya. Handa ka na ba? Tara, mag-umpisa na tayo. Phrase number 1. Iba ka talaga. Gusto ko yan. Sa dami ng pwede mong sabihin sa isang babae, ito ang isa sa pinakamabisa. Iba ka talaga. Gusto ko yan. Simple lang pakinggan pero malakas ang dating. Hindi ito basta normal na puri. Hindi siya katulad ng linyang ang ganda mo o ang sexy mo na halos lahat ng babae ay naririnig na araw-araw. Ang linyang ito may halong misteryo, may lalim, may dating. Bakit? Kasi pinaparamdam mo sa kanya na may nakita kang iba sa kanya na baka hindi pa niya narinig mula sa iba. Hindi mo sinabi kung ano yun, kaya mapapaisip siya, ano kaya yung nakita niya? Ano kayang ibig niyang sabihin? At dito nagsisimula ang magic, curiosity. Kapag ang babae naging curious sa'yo, mas lalo siyang magkakaroon ng interest. Mag-iisip siya tungkol sa'yo. Magtatanong siya sa isip niya kung bakit mo yun sinabi. At habang iniisip ka niya, mas dumadagdag ang emotional connection ninyo. Kadalasan kasi, karamihan sa mga lalaki, kapag pumupuri, puro panlabas ang nakikita, ganda, katawan, forma. Pero kapag pinakita mo na may napansin kang mas malalim, na may kakaiba siyang taglay, ibang level talaga ang dating mo sa kanya. Pro tip, pag sinabi mo ang linyang ito, gawin mong natural at totoo. Huwag pilitin, huwag pabebe o scripted ang tunog. Delivery tips, sabihin mo ng may konting ngiti, yung natural lang, hindi pilit. Tumingin ka ng diretso sa mata niya, steady eye contact. Normal lang ang tono ng boses mo. Huwag mong gawing drama, pero siguraduhing ramdam niyang sincere ka. Example situation. Halimbawa, nagkukwento siya ng tungkol sa passion niya. Like mahilig siyang mag-volunteer, mag-paint, o mag-aral ng bagong skill. Dito mo pwede isingit. Alam mo, iba ka talaga. Gusto ko yan. Hindi mo na kailangang i-explain agad. Hayaan mong siya na mismo ang mag-isip kung anong aspeto ng pagkatao niya ang nakita mo. At habang iniisip niya yon, mas lalo kaniyang maaalala. Bonus tip, kung gusto mong mas tumatak, pwede mong dugtungan ng simpleng tanong. Paano mo nakuha yung attitude mo? Sa ganitong paraan, mabubuksan palalo ang usapan ninyo at mas lalalim pa ang connection nyo. Phrase number 2. Gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Isa sa pinakamatibay na linya na pwede mong gamitin ay, gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Simple lang, pero malakas ang dating. Bakit? Kasi hindi lang ito basta puri, isa itong hamon. Karamihan sa mga lalaki, pagkausap ang babae, laging nagpapasikat. Laging nagpapakita ng effort para magustuhan sila. Laging nagbibigay ng generic na compliments tulad ng, ang ganda mo o ang bait mo. Pero kapag sinabi mo ang, gusto ko ng babae na alam ang gusto niya, iba ang epekto. Bakit gumagana ito? Kasi nagsiset ka ng standard, hindi ikaw ang naghahabol. Hindi mo sinasabing please piliin mo ako. Ang ipinapakita mo ay may sarili kang klase, may sarili kang panlasa. At para mapansin ka, dapat siya ang magpakita na pasado siya sa standards mo. Ang linyang ito rin nagpapakita ng kumpiyansa, clarity, maturity. At aminin natin, sobrang attractive sa babae ang lalaking confident at alam ang gusto niya sa buhay. Paano gamitin? Kapag tinanong ka ng isang babae, anong klase ng babae ang gusto mo? Huwag kang magbigay ng mahaba o generic na sagot. Diretso mong sabihin, gusto ko ng babae na alam ang gusto niya.
Makikita mo agad ang shift sa energy. Imbes na ikaw ang naghahabol, siya na ngayon ang mag-iisip. Pasado ba ako sa standard niya? Napapakita ako ba na alam ko talaga ang gusto ko? Pro tip, sabihin ito ng kalmado at confident. Walang yabang, walang pilit. Parang nagkukwento ka lang casually, pero may dating ng respeto sa sarili mo. Example situation. Nag-uusap kayo tungkol sa relationships or life goals. Biglang tinanong ka niya, anong hinahanap mo sa babae? Sagot mo lang, simple lang. Gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Tapos, tahimik ka lang sandali, hayaan mo siyang mag-react. Dahil sa katahimikang iyon, mas lalong aangat ang impact ng sinabi mo. Bonus tip, kung gusto mong dagdagan ng konting playful twist, pwede mong sundan ng ngiti at sabihing, mukhang rare ka. Tingnan natin. Ganito, hindi ka lang nag-set ng standard, nagpasok ka pa ng konting challenge, at gustong-gusto yan ng mga babae. Phrase number 3. Yan ang pinakagusto ko sa'yo. Kung gusto mong bumuo ng mas malalim na koneksyon sa isang babae, itong linya na ito ang isa sa pinaka-epektibo. Yan ang pinakagusto ko sa'yo. Hindi lang ito simpleng papuri. Hindi ito tulad ng normal na ang ganda mo o cute ka, kundi specific at personal. Bakit malakas ang dating nito? Kasi pinaparamdam mo sa kanya na may nakita kang espesyal na bagay sa kanya, hindi lang sa itsura, kundi sa kung sino siya bilang tao. At lahat ng tao, lalo na ang mga babae, gusto nilang maramdaman na may nakakakita sa tunay nilang ganda. Hindi lang panlabas kundi pati sa loob. Kapag ginamit mo ang phrase na ito, nararamdaman niya na pinapansin mo ang mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Halimbawa, kung nagkukwento siya ng passion niya, pwede mong sabihin, alam mo, yan ang pinakagusto ko sa'yo. Yung paraan ng pagkukwento mo, punong-puno ng energy. O kapag pinakita niya ang pagiging maalaga niya, pwede mong banggitin, yan ang pinakagusto ko sa'yo. Yung malasakit mo sa mga tao sa paligid mo. Pro tip, dapat genuine ang pagkakasabi mo. Hindi peke, hindi scripted. Sabihin mo kapag tunay mong na-appreciate ang isang bagay sa kanya. Gumamit ng relaxed na boses at konting warm smile habang sinasabi mo. Timing is everything. Gamitin mo ang linyang ito sa tamang moment. Huwag basta bigla na lang banat sa wala. Mas maganda itong gamitin habang nasa kalagitnaan kayo ng meaningful conversation. Halimbawa, habang nagkwekwento siya ng childhood dreams niya, or struggles niya, or mga pangarap niya, doon mo biglang ipasok, yan ang pinakagusto ko sa'yo. Magic niyan, pag ginawa mo ito ng tama, mararamdaman niyang special siya sa'yo. At hindi lang siya basta babae na gusto mong ligawan. Isa siyang tao na tunay mong hinahangaan. Bonus tip, kapag nakita mong ngumiti siya o kinilig pagkatapos mong sabihin ito, huwag mong burahin ang moment. Hayaan mong mag-sink in sa kanya yung feeling. Doon lalalim ang emotional impact mo sa kanya. Phrase number 4. Feeling ko hindi ka pa ready para sa akin. Dito na tayo sa part na medyo exciting. Ang linyang ito, feeling ko hindi ka pa ready para sa akin. Sobrang lakas ng tama kapag tama ang pagkakagamit mo. Bakit malakas ito? Dahil tinatamaan niya ang dalawang malalakas na psychological trigger, fear of loss, takot na may mawala, scarcity effect, yung mga bihira, mas pinahahalagahan. Kapag sinabi mo ito, hindi ka sumusuyo. Hindi ka nagpaparinig na gusto mong ligawan siya. Ang pinaparamdam mo ay, hindi basta-basta makukuha ang atensyon ko. At dahil dito, bigla niyang maiisip, bakit niya nasabing hindi pa ako ready? Ano bang meron sa kanya na feeling niya kailangan ko pang paghandaan? Dito nagsisimula ang curiosity at challenge, dalawang bagay na natural na nakaka-attract sa babae. Paano gamitin? Importante ang tono at timing. Tone. Playful at confident. Parang nagbibiro pero may konting seryoso. Delivery. Sabihin ng may konting ngiti. Huwag dead serious para hindi mukhang arrogant. Example situation. Kunwari naglolokohan kayo tapos may sinabi siyang confident. Tulad ng, madali akong kausap, mabilis akong makasundo. Doon mo biglang sagutin ng, baka hindi ka pa ready para sa akin, sabay smirk. Boom, instant spark. Ginawa mong light challenge ang usapan, hindi pressure. Na-flip mo yung dynamic. Imbes na ikaw ang naghahabol, ikaw ngayon ang naglalagay ng standard. Pro tip, pagkatapos mong bitawan ang linyang ito, huwag mong agad ipaliwanag. Hayaan mong siya ang magtanong o mag-react. Kapag tinanong ka niya, pwede mong sagutin ng playful ulit. Secret. Baka someday malaman mo. Bonus tip, ang susi dito ay huwag ka magpapanik sa katahimikan. Kahit tumahimik kayo sandali pagkatapos mong sabihin ito, okay lang. Mas nakakabuo pa nga ito ng tension.
attention na may kilig ang isa sa pinaka-powerful na tool sa attraction. Phrase number 5. Hindi ko sure kung kaya mo akong i-handle. Kung gusto mong panatilihing masaya at exciting ang usapan, itong linya na ito ang dapat mong gamitin. Hindi ko sure kung kaya mo akong i-handle. Bakit malakas ito? Kasi may halong confidence at playfulness. Hindi mo siya direktang pinupuri, pero pinapalabas mo na ikaw ang challenge, hindi siya. At alam mo naman, gusto ng mga babae ang konting hamon. Pag narinig niya ito, mapapaisip siya, anong meron sa kanya? Bakit hindi ko siya kaya? At dahil dito, naiintriga siya. Mas lalo siyang naiengganyo na kilalanin ka pa. Paano gamitin? Tone. Dapat light at playful, parang nagbibiro pero may dating. Delivery. Sabihin ng may konting smirk o tuksong ngiti. Hindi ito sinasabi ng seryoso na parang nagyayabang. Dapat parang kulit lang, pero may pahiwatig na confident ka sa sarili mo. Example situation. Kunwari nagtutuksuhan kayo at sinabi niya, makulit ako minsan baka hindi mo kayanin. Pwede mong sagutin agad ng, hindi ko nga sure kung kaya mo akong i-handle. Sabay pilyong ngiti. Bigla mong na-flip ang dynamic. Hindi ikaw ang umaabot sa kanya, siya ngayon ang kailangang magpakitang kaya kanya. Pro tip, pag sinabi mo ito, huwag mong madaliin. Hayaan mong tumawa siya, mag-react o magbiro pabalik. Doon mo makikita na nag-e-enjoy siya at mas lalo kang pinapansin. Bonus tip, pwede mo rin sundan ng playful challenge. Hindi madali i-handle ang isang katulad ko, pero baka ikaw na nga. Ganito, binibigyan mo siya ng maliit na hint na may chance siya, pero hindi guaranteed, kaya mas lalo siyang na-e-excite. Phrase number 6, hindi ako ganun kadali. Ito na ang ultimate power move na madalas hindi ginagamit ng karamihan sa lalaki. Hindi ako ganun kadali. Bakit malakas ito? Karamihan sa mga lalaki, kapag may babaeng gusto nila, lahat na lang ginagawa. Laging available, laging oo ng oo, laging nag-a-adjust. Ang problema, kapag sobrang dali mong makuha, nawawala ang halaga mo. Wala nang thrill, wala nang challenge. Pero kapag sinabi mong hindi ako ganun kadali, pinaparamdam mo na may halaga ka. Na hindi ka basta-basta bumibigay kahit pagaano siya kaganda o ka-charming. At sa totoo lang, mas na-e-excite ang babae kapag alam nilang hindi sila agad-agad makakapasok sa mundo mo. Paano gamitin? Tone. Playful pa rin pero may konting seryoso. Delivery. Sabihin ng may konting ngiti, parang nagpapatawa pero may hint ng katotohanan. Example situation. Kunwari, nagtutuksuhan kayo at sinabihan kanya ng, sige na nga, ligawan mo na ako, sabay tawa. Pwede mong sagutin, hindi ako ganun kadali. Sabay kindat o smirk. Boom! Biglang siya ang mapapaisip. Ano kaya ang kailangan kong gawin para mapansin pa niya ako? Pro tip, huwag kang mag-explain ng mahaba pagkatapos mong sabihin ito. Iwanan mo siyang nakangiti o nagtatanong. Mystery ang isa sa pinakamalakas mong kaibigan sa ganitong setup. Bonus tip, kapag tinanong ka niya, ganon, anong kailangan para makuha ka? Pwede mong sagutin ng malandi pero classy, secret, baka isang araw malaman mo, sabay ngiti. Ganito, hindi mo lang pinapakita na may standards ka, pinapalalim mo palalo ang intrigue at attraction. Ayan, kompleto na ang 6 na powerful na phrases na pwede mong gamitin para makabuo ng mas malalim na koneksyon sa mga babae. Pero tandaan mo hindi lang basta kung ano ang sinasabi mo, kundi paano mo ito sinasabi. Importante ang confidence, playfulness. At higit sa lahat, genuine energy mo habang kausap mo siya. Huwag mong pilitin maging ibang tao. Dapat ikaw pa rin, relaxed, confident, at totoo. Dahil kahit gaano pa kaganda ang mga linyang ito, kung pilit o scripted ang dating mo, mararamdaman pa rin nila yon. Kaya practicein mo, damhin mo, at gawing natural part ng personality mo. At kung feeling mo nakatulong sa'yo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating tips.